Happy Monday mga kabulgar and welcome to Bulgaran na. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating Bulgar Facebook page at sa lahat po ng mga tumututok sa Bulgaran na everyday from Monday to Friday. Naka 2 weeks na po tayo at 3rd week na ngayon at yan maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap. At syempre dahil Monday po ngayon, good vibes ang ating mga hatid na balita dahil naging mainit yung ating talakayan for the past 2 weeks, di ba? At sana naman ngayong week na to, tapos na yung issue kay Saint Alvin Aragon. Ayan, ako. So, ibang issue naman po ang pinagpipiestahan ngayon. Pero simulan po muna natin with the good vibes na balitang showbiz. Dahil eto nga po, ha guys, ilang tulog na lang, magaganap na po ang inaabangang Being Eyes Live sa New Frontier Theater sa February 27. At ang dami pong nag-aabang na mga fans dahil sino ba ang mga special guest ni Ice Sigera? Walang iba kung hindi ang TVJ na alam naman po natin na naging ama-amahan ni Ice mula ng kanyang child star days, di ba? Diyan po siya nagsimula sa Eat Bulaga at napaka-supportive po ng kanyang mga tatay-tatayan na sina Bossing Vic Soto, Tito Soto at syempre Joey De Leon. At ngayon nga po, nako, sobrang exciting po talaga kung ano ang magaganap sa Being Ice Live sa Friday na po yan, Feb 27. Dahil first time lang yata uling mangyayari na ito na makakasama niya yung TVJ, di ba? At syempre, bonus pa dyan, sina Noy Volante, Princess Velasco, si Kyla, di ba? At si Frenchie D. And of course, the concert queen, Miss Pops Fernandez. So, ang bubongga ng mga guest ni Ice, di ba? At eto lang guys napakasipag po talaga ng ating kaibigang si Ice Sigera sa pagkakaroon ng concert. Dahil kung maaalala nyo, last year, ilang concert din yung ginawa niya. Meron pa nga sila nung Love Sessionistas. At ngayon, yung kanyang bagong concert, eto na, ang dami na nga pong nag-aabang. At ang bibilib ka, sa every concert ni Ice Sigera, sold out ang mga tickets. What more, ngayong di ba, TVJ ang kanyang kasama. At eto nga, alam nyo guys, inanalyze ko lang, sabi ko, bakit parang pagdating sa mga concerts, ang pera ng mga Pilipino talagang lumalabas. Di ba sinasabi nila kaya humina ang mga films sa mga cinemas kasi walang pera ang mga tao na mamahalan sa cinema tickets, di ba? At ngayon nga may mga proposal na babaan yung ticket, may mga producers na kusang nagbababa ng kanilang ticket prices, pero bakit pag concerts na-afford naman ng mga Pilipino? Di ba yung Sex Bomb concert nga, yung kanilang reunion concert, nakailang rounds na, naka-4 na rounds na, pero sold out pa rin ang ticket. Pero bakit pag mga pelikulang Pilipino, parang napakahirap tangkilikin ng mga kapwa nating mga kababayan natin, di ba? In fact, ang inaasahan nga lang kapag Metro Manila Film Festival, doon hahataw talaga. Pero yung nakaraang MMFF, hindi rin ganun kalaki yung kita. Kaya nakakapagtaka talaga, bakit pag mga concerts, iba ang pagtanggap ng mga Pilipino ngayon, lalo na kapag mga foreign concerts, di ba? Pero in fairness naman po nakakatuwa, di ba, na at least nararamdaman natin na buhay pa rin ang industriya at meron pa rin talagang mga tumatangkilik. Kaya eto nga, Being Ice Live sa Friday ay inaasahan natin, di ba, na isa rin sa mga talagang magiging successful concerts ni Ice Sigera na iba naman talagang kumanta. Punong-puno ng puso. Actually, ilang concerts na ni Ice ang napanood ko at grabe, talagang ikaw bilang manonood, madadala ka talaga sa kanyang boses na, alam mo, hindi lang siya basta singer. Talagang talented at mararamdaman mo na tumatawid sa iyo yung lyrics ng kanyang kanta. Kaya ayan na, ngayon pa lang binabati ko na si Direk Ice. Congratulations! Dahil siya rin po ang director and producer ng kanyang concert. Of course, ang Fire and Ice Entertainment nila ni Shirley Zadinho na kanilang company. Yan po ang producer ng kanyang concert. So, Ice Sigera, good luck at we're looking forward na may surprise talaga at bubulaga ang TVJ sa concert na ito. Ayan. See you guys on Friday. Anyway, ito naman. So after nga ng concert ni Ice Sigera, pag-usapan din natin itong katatapos lang din na concert ni Josh Groban, kung saan naging guest nga po ang Asia Songbird na si Regine Velasquez
Velasquez at nagduet sila doon sa All I Ask of You. Oo, knowing Ate Reg, 'di ba? Ang ating Asia Songbird ay kilala talaga sa pagbirit. Kaya naman yung mga ilang nanood ng concerts, teka lang, parang medyo nabitin or nakulangan sa performance ni Miss Regine Velasquez dahil napansin nila na parang iba na raw yung dating ng boses ni Ate Reg at parang hirap na siyang bumirit at parang na-off-key. Pati daw si Josh Groban ay na-off-key ha. May mga ganyang comments ang mga netizens sa social media. At ang dami nilang mga parang hanash na hindi na nga raw yung dating Regine Velasquez yung napanood nila at parang medyo may mga limitations sa kanyang boses, parang hindi na siya ganun makabirit. 'Di ba? Kung matatandaan natin, few years ago, naging pinag-usapan din po yung pagpiyok ni Miss Regine Velasquez sa isa sa mga concerts niya. And since then, 'di ba, nag-pandemic, so parang napahinga si Ate Reg sa magpa-perform on stage. Kaya siguro ngayon, meron siyang dahil alam naman natin, 'di ba? Medyo nagkakaedad na si Ate Reg. Oo, so parang mai-expect naman na natin kung nagkakaroon ng changes dun sa kanyang voice, kung medyo hindi na siya nakakabirit ng ganun ka. Kung before, 'di ba, sabi nga parang crystal voice, parang sobrang birit niya. So ngayon iba na. So maiintindihan naman din natin, guys. Oo, yung talagang pagbabago ng boses, nakadepende rin yan, syempre, sa edad nga naman ng tao. Hindi naman pwedeng lahat ng panahon, di ba? Ganun yung performance niya, ganun yung galing ng boses niya. Kasi nga, syempre yung hormonal imbalance na sinasabi nga niya, ay nakakaapekto rin. Kaya kung ano man yung nararamdaman ngayon ni Miss Regine Velasquez, nasabi niya nga, pag umaakit siya ngayon ng stage, more than the excitement na nararamdaman niya before nung kanyang kabataan, ngayon may takot na siya kapag kumakanta siya. Kasi nga, siguro, syempre, yung feedback din ng mga netizens sa social media, malaking factor din sa kanya kung bakit naaapektuhan siya emotionally, kung bakit siya nagkakaroon ng anxiety, ng insecurities, di ba? Lalo na at ang daming magagaling na bagong singers ngayon. Sa tawag ng tanghala na lang, di ba? Tsaka sa The Clash, ang gagaling po ng mga batang singers. Pero for me, wala naman na pong dapat patunayan ng isang Regine Velasquez, di ba? Ilang dekada na siyang namayagpag, ilang dekada nang napatunayan niya kung gaano siya kagaling bilang singer at performer. Ang dami niya nang napatunayan sa industriya. So, hindi na para i-compare pa siya ngayon sa mga baguhang singers. At yung mga nanlalait sa kanya, Diyos ko, dapat hindi na magpa-apekto si Ate Reg. Kasi nga, ang mga netizens ngayon, karamihan dyan, mema na lang. Di ba, may masabi lang talaga. At yung kanyang galing sa pagkanta, intindihin natin, hindi nga lahat ng panahon ay pwedeng ganito na lang yung kanyang boses. Di ba talagang nagbabago yan? At hindi lang naman siya ang nakakaramdam niyan. I'm sure even sina Miss Sharon Cuneta, 'di ba, sila ni Miss Lucha, inamin din na minsan ay 'di ba, nagkaroon siya ng problema sa hearing kaya naapektuhan din yung kanyang voice. So, sana sa mga netizens lang, be kind with your words. Hindi po yung mga performers natin, yung mga artista, mga celebrities, kahit po sabihin natin public figure sila at sanay na sila sa mga reactions or mga comments ng mga tao, may mga puso pa rin po yan at nakakaramdam pa rin po ng tao pa rin, 'di ba? Nakakaramdam pa rin ng insecurities, ng anxiety, 'di ba? Lalo na po kapag may mga ganitong bumabanat sa kanila. Pero syempre si Ate Reg, dapat mas intindihin niya na lang or ang mag-matter na lang sa kanya yung love and support ng mga totoong naniniwala sa kanya. At sabi ko nga, wala na siyang dapat patunayan at her age at yung napatunayan niya sa music industry, sapat na yon, 'di ba? Para siya ay matawag na isang icon at hindi na lang basta singer-performer. At hanggang ngayon naman, ang dami pa rin mga baguhang singers na siya yung nilulook up, di ba? Na siya yung ina-idolize, siya yung tinitignan talagang bilang inspirasyon sa music industry. Kaya kung ako kay Miss Regine Velasquez, magpakatotoo lang, di ba? Hindi kailangang ma-pressure, hindi kailangang tapatan niya kung ano man yung nagawa niya before. Oo, let's be realistic, lahat po nagbabago. At yung expectations natin, wag naman ganun
ganun kataas, 'di ba? Yung mga nanonood lang na yung iba nga baka hindi pa bayad, baka complimentary tickets pa tapos sila pa yung nagko-comment, 'di ba, ng hindi magaganda. Wag naman po, be kind lang po. Kindness is free. Yan nga po, 'di ba? O yung atin naman pong next topic, eto na, Diyos ko, parang na-overshadow niya na po ang Alvin Aragon issue dahil may bago na nga pong pinag-uusapan sa social media. At eto lang, over the weekend, pumutok nga po ang pagrarant ni Miss Ellen Adarna laban sa kanyang estranged husband. Ayan, mas gusto kong gamitin estranged kasi hindi pa naman po sila annulled, 'di ba? Dahil sila po ay kinasal, pero hindi natin alam kung sa ngayon ay nasa process na ng annulment. Pero ang malinaw, hindi po okay ang relationship ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey mula nung sila po ay naghiwalay. At eto nga po, viral po sa social media yung pagrarant ni Ellen dahil sinagot niya yung questions ng mga ilang followers niya tungkol po sa issue ng sustento ni Derek Ramsey sa anak nilang si Lily. At marami nga po ang nagulat dahil ano na naman itong mga bagong pasabog ni Ellen na last October pa daw yung huling nagbigay si Derek ng sustento para kay Lily na kanilang anak, 'di ba? At may mga revelations pa po si Miss Ellen Adarna na bukod dun sa issue ng sustento ay hinamon din di umano ni Derek si John Lloyd Cruz ng suntukan. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, nung nag-uumpisa pa lang ang relasyon ni na Derek at Ellen, at ay naging very open din naman si Ellen na maganda yung naging relasyon ni John Lloyd kay Derek. At okay naman sila, 'di ba? At sabi nga, suportado nila yung isa't isa, nag-uusap kapag sinusundo ni John Lloyd si Elias, yung kanyang anak kay Ellen Adarna. Dito sa bahay nila ni Derek ay nag-uusap naman sina John Lloyd at Derek. Kaya ang mapapaisip ka talaga ngayon, saan nag-ugat o saan nag-umpisa itong bakit hinamon ni Derek si John Lloyd ng suntukan na, by the way, hindi naman po pinatulan ni John Lloyd Cruz. Oo, siguro sinabi ni John Lloyd, para saan, di ba? Bakit kailangan pang umabot sa ganyan? At least nasa matinong kaisipan si John Lloyd ng mga oras na yan. Pero eto nga po, yung pagdidemand ni Ellen ngayon kay Derek Ramsey ng sustento para sa anak nilang si Lily ay nakakaloka na umabot na sa social media. Oo, alam nyo, bilang ina, syempre, naiintindihan ko naman din si Ellen at siguro yung mga single parent din dyan na nakahiwalay na asawa, 'di ba, na naghihingi ng sustento at deadma yung mga tatay ng mga anak nila, I'm sure makaka-relate sila dun sa pinagdadaanan ni Ellen. Yung iba nga umaabot pa sa korte, 'di ba, dahil may mga tatay na ayaw magpakatatay, na napaka-irresponsable at hindi nagbibigay ng sustento. At ano nga ba yung magagawa ng isang babae kung helpless na talaga at ayaw na magbigay ng sustento? So kailangang umabot sa korte. Pero si Ellen Adarna, oo, bilang kilala natin si Ellen na palaban at mukhang nakahanap na nga ng katapat si Derek Ramsey sa kanya sa dami ng girls na involved kay Derek, 'di ba? Na pero hindi nagsalita nung kanilang hiwalayan, katulad ni Andrea Torres na nanahimik lang at wala tayong narinig kahit isang kusing o kahit isang any single word, wala tayong narinig kay Andrea Torres kung bakit sila naghiwalay. At tahimik yung naging hiwalayan nila. Pero ibang-iba nga po kay Ellen Adarna dahil palaban talaga ang lola mo. At ngayon ay durog na durog nga si Derek sa kanya mga rant na hindi nagsusustento. Oo, ako naman kay Derek Ramsey, di ba? Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Kung totoo yung sinasabi ni Ellen Adarna na hindi siya nagbibigay ng sustento, parang ayoko naman din kasing isipin na walang pera si Derek, di ba? Kasi nga, sabi nga ni Ellen, nagpe-flex pa siya ng mga bagong kotse. And even nung sila pa, niregaluhan niya si Ellen ng anniversary gift niya kay Ellen is kotse din, di ba? So, imposibleng walang pera si Derek Ramsey. Pero ang tanong nga, bakit hindi nakakapagbigay ng sustento, di ba? So gusto nating marinig din yung side ni Derek kung bakit umabot sa ganitong punto at bakit kailangan pang magsalita ni Ellen Adarna sa social media. Kasi kay John Lloyd Cruz naman, maayos yung naging co-parenting nila kay Elias. At wala tayong narinig kay
John Lloyd o kay Ellen na nagkaroon sila ng problema, 'di ba? Walang naging sumbat si Ellen na hindi nagsusustento si John Lloyd. In fact, puring-puri pa niya si John Lloyd kasi nagkukusa raw na magbigay kay Elias and even offered yung bahay na matutuluyan nila nung nawala sila sa poder ni Derek Ramsey, 'di ba? So, ayan nga po, makikita natin yung pagkakaiba ni John Lloyd siya ni Derek. Pero ang sa akin naman po, 'di ba, karapatan naman ni Ellen na mag-demand para sa kanyang anak na si Lily. Kaya lang ang hindi ko lang po nagugustuhan sa mga ganitong issue, kapag ang mga celebrities dinadala sa social media, ang problema nila, ang personal problem nila, ang mga away nila. 'Di ba dati ayaw na ayaw nilang pinakikialaman sila ni Derek Ramsey at sabi nga nila, nagkaroon na sila ng private life, even nagpo-post sila sa social media, ayaw nilang pinakikialaman sila ng mga tao, ng mga netizens. Kasi buhay daw nila ay pang-private. Pero bakit ngayon na may away, bakit dadalhin sa social media, di ba? Sino pag ganitong mga issue, sino bang unang-unang maaapektuhan? Mas naaawa ako, hindi doon sa dalawang parties na involved, kung hindi doon sa mga anak or anak na maaapektuhan. Kahit sino pang celebrity, 'di ba? Kapag dinala ang issue sa social media, ang pinaka-apektado dito yung bata. Bakit? Kasi itong mga videos na to na kumakalat sa social media, pagdating ng ilang panahon at nandito pa rin itong mga videos na to, what if mapanood ng kanilang anak na si Lily o Liana? 'Di ba? What if after 5 years may isip na siya o after 10 years at mapanood niya itong mga videos na to at mabully siya? Sinong maaapektuhan, 'di ba? Yung bata pa rin ang pinaka talo sa sitwasyon. Bukod dun sa, siguro, kung nagkakaproblema yung parents niya, hindi yung attention, yung oras, yung hindi na siya mabivisit ni Derek dahil kung walang sustento, sabi nga ni Ellen Adarna, walang Lily, di ba? So, yung bata pa rin ang naiipit at matatalo. So, sana lang magkaroon ng maayos na pag-uusap sina Ellen at Derek at maisip nila na lahat ng gagawin nilang desisyon, 'di ba? Kung magkakaayos sila, mas makikinabang o magbe-benefit yung anak nilang si Lily, 'di ba? So yun lang naman po ang ating point of view dito sa issue na yan. Sana magkaayos pa rin at wag nang dalhin sa social media. Right now naman, wala pang sagot si Derek Ramsey, pero tignan natin kung ako sa kanya, wag na lang, di ba? Makipag-ayos na lang siya kay Ellen Adarna ng privately at wag nang dalhin sa social media para hindi na lumaki yung gulo. Di ba? Ibang kalaban si Ellen Adarna. Diyos ko. Eto na yung last nating issue. Actually, tuwang-tuwa ako guys, nung malaman ko na si Batangas Governor Vilma Santos ay nanonood nitong show nating Bulgaran na at na talagang nag-comment pa siya sa ating post. Kaya maraming salamat kay Gov V sa laging pagtutok. Pero eto nga guys, ang totoo ba tong nasagap kong chismis na bagamat hindi pa siya kumakalat. Pero dahil nga po sa pagsasalita ni VP Sara Duterte, natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028, nako, merong mga parang hindi masyadong kumbinsido sa tambalan nila kung matutuloy man ni Senator Robin Padilla. At di ba parang lumulutang nga yung pagpapabalik din kay VP Leni sa pagtakbong Pangulo sa 2028. Pero ito na, may mga ilan din akong naririnig na mga supporters ni Ate V na nagtutulak na posible na rin sana silang magtambal ni Mayor Vico Sotto ng Pasig. O di ba? Kasi ano bang gusto ng mga tao, 'di ba? Good governance. And pagdating naman po sa ganyang aspeto, wala naman pong question diyan dahil nakikita naman natin kung gaano kasipag sina Governor Vilma at Mayor Vico sa kanilang nasasakupan. In fact, at her age, 30-something daw Ate V, Oo, alam naman natin na past senior na si Ate V, pero yung dapat, di ba, nagpapahinga na siya, pero napakasipag pa rin ni Ate V. At everyday makikita mo, gumigising na maaga, everyday pumapasok sa Kapitolyo, at makikita mo kung gaano siya kabisi sa kanyang mga activities, kaliwat kanang meetings, di ba? And same with Mayor Vico, na araw-araw din makikita mo, may mga inaasikaso, may mga hinaharap, pumupunta dito, ganyan, di ba? So, kung ang
babasihan lang natin ay good governance, pasok naman po talaga ang tambalan nila. Kaya lang may mga nagsasabi po na hilaw pa sina Govy at Mayor Vico para tumakbong Pangulo at Vice Presidente. Pero syempre, magkakaalaman lang naman po yan kapag dumating na po yung panahon. So sa ngayon, hindi ko po alam kung nakarating na kay Govy yung pinupush na tambalan nila ni Mayor Vico na tama ba? VV ang kanilang magiging anong tawag yan, campaign pangalan nila, 'di ba? Kung sakasakaling matutuloy sila. Pero why not, 'di ba? I know it's too early to tell kung magdedesisyon si Govy kasi last time na nakausap natin siya, ang sabi niya, ang kanyang focus ay sa Batangas muna. Pero kung may mga siguro magtutulak sa kanya, 'di ba, na tumakbo for a higher position at makita naman niya yung need, 'di ba, na makatulong sa mga kababayan natin, why not? So sana ayan, ngayong napanood ni Govy at sana malaman niya na may mga ganito pa lang nagpupush sa kanya, 'di ba, at kaya Mayor Vico, aalamin natin yung kanyang opinion dyan. Sa susunod natin siya makakausap. Okay? So ayan na. Oo, natapos na naman ang ating mga chikahan. Pero syempre, papaalalahanan ko kayo huwag kalimutang bumili ng Bulgar everyday. Ayan po, para maging updated kayo sa mga latest ganap. Hindi lamang po sa mundo ng showbiz, kung hindi sa mga nangyayari sa ating bansa. At napakasulit po ng Bulgar. At syempre po, dito na tayo sa ating batian portion. Huwag nating kalimutan ng mga sumusuporta sa atin. Unahin na natin si Govy na nanonood pala sa atin everyday. At kay Attorney Persida Rueda Acosta ng PAO na nag-celebrate ng kanyang 25th anniversary sa Public Attorney's Office as Chief. Ayan, happy anniversary sa iyo at si Chief Acosta, isa rin yan po sa mga idol natin at hinahangaan natin when it comes to public service. At di ba, ang dami-dami tutulak din kay Pao Chief na tumakbong senador. Pero tingnan natin sa 2028 kung mapapapayag na siya, no? At of course, sa ating Ma'am Leonida season dito sa Bulgar, kay Ma'am Michelle, Sir Ryan, kay Ma'am Ray Tan of Beauty Derm. Ayan, maraming salamat din Ma'am Ray sa laging suporta. Maring Tates Gana and Tinti na kanyang sister, Tita Token Lizares at sa Daughters of Saint Paul. Ayan, ang mga kaibigan niyang madre na nakatutok na rin sa atin ngayon at nagiging marites na rin. Ayan, kay Teacher Julie Kagungun of Blessed Playmates, Teacher Raquel Reyes na nasa Batangas ngayon, Rain Escanio na lagi ring nagtatanong sa atin tungkol sa ating mga blind items, kay Ma'am Louie Tirado, Flery Villanueva, Ana May Estelia, Lily Butlay, Christine Limpasan, Jade Patenya na ating mga kaibigan, sa aking mga friends na Majel, ayan, kay Miss Christina Arellano ng Cavite, kay Anko Pangilinan and family ng Australia, di ba? All the way from Australia, nakatutok sa atin. Jenny Surat, Candice Pierce ng Canada, at sa mga nag-comments po ngayon, ayan, na hindi ko po mabasa yung iba, kung may mga ma-skip mo po tayo, tomorrow po, ayan, pwede natin basahin katulad ni Joshua Bendia na laging nakatutok sa atin. Ayan. So, at of course, sa ating online department, sa editorial department, sa circulation, na laging nakasuporta din sa atin. Maraming salamat po. At tomorrow uli, as 3 p.m., same time po dito sa Bulgar Facebook page. Abangan nyo po at tutukan si Attentionist na Vida para sa Bulgaran na!